Paano magtayo ng buhay sa matibay na pundasyon? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Sa aklat ng Mateo, ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa dalawang nagtayo ng gusali, ang matalino at ang mangmang. Ang mangmang ay nagtayo ng bahay sa buhanginan. Ngunit dumating ang bagyo, gumuho ang bahay ng grabe. Sabi ni Jesus, ang mga taong nakikinig sa kanyang mga turo pero hindi ito isinasabuhay ay katulad ng mangmang na tagapagtayo. Pero ang matalinong builder ay nagtayo ng bahay sa batuhan. Nang umulan at humangin, nanatiling matatag ang bahay. Sabi ni Jesus, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Matthew 7:24, New International Version. May sinabi rin si Santiago tungkol sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Sa huling bahagi ng unang kabanata sa kanyang aklat, binigay niya ang tatlong halimbawa kung paano mo malalaman na tunay mong isinasabuhay ang salita ng Diyos. Una, you will have a controlled mouth. Marunong kang magpigil sa pananalita. Ang sabi, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Pangalawa, you will have a caring heart. May malasakit ka sa iba. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress. James chapter 1 verse 27, New International Version. At ang pangatlo, you will have a clean mind. Malinis ang isip mo. Keep oneself from being polluted by the world. James chapter 1 verse 27, muli New International Version. Ayon kay Santiago, yan ang mga ebidensya ng tunay na Kristiyanong pamumuhay. Sinabi rin ni Jesus sa John chapter 13 verse 17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Mula din po yan sa New International Version. Ang mga pagpapala ng salita ng Diyos ay dumarating kapag ito'y isinasabuhay. Kahit sino ka pa, siguradong mas marami kang alam na katotohanan sa Biblia kaysa sa naisasabuhay mo sa ngayon. Kaya magsimula ka lang kung nasaan ka. Isabuhay mo na kung ano ang alam mo. At habang natututo ka pa ng mas marami, gawin mo rin yon. Maging isa na isinasabuhay ang salita ng Diyos. Hindi lang basta taga-pakinig. Think about this, my friend. In what areas of your life are you building on sand instead of a solid foundation? Saang bahagi ng buhay mo na nagtatayo ka parang sa buhanginan at hindi sa matibay na pundasyon? Pag-isipan mo yon. Pangalawa, think about this. Which of the three marks of genuine faith, controlled mouth, caring heart, clean mind, do you find most challenging and why? Sa tatlong palatandaan ng tunay na pananampalataya, yung nagpipigil ng dila, may malasakit sa kapwa, at malinis ang isip. Alin ang pinaka-challenging para sa iyo at bakit? Pangatlo, think about this.
What is one truth from God's Word you already know but have not yet put into practice? How can you start today? Anong katotohanan mula sa salita ng Diyos ang alam mo na pero hindi mo pa ginagawa? Paano ka makapagsisimula ngayon? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.